Hello Philippines and Konnichiwa Japan! Ngayon ay malalaman ninyo kung magkano ang lump sum or pera na natanggap ko sa loob ng 3 taon na pagtatrabaho ko sa Japan! Bago muna yan, first time kong mag-shoutout dito sa YouTube channel ko kay Ma'am Marvel at saka sa mga kasamahan niya from Nichigaka na company. Hello po sa inyong lahat! Ngayon, para ma-idea kayo sa lahat ng gusto magtrabaho sa Japan at sa mga nagtrabaho ngayon sa Japan na merong kinakaltas sa ating sahod na tax at saka insurance. Kaya naman ngayon ay meron akong, sample ng Japan payslip. Una, ang kinakaltas sa ating sahod ay ang Shakai Hoken. Ito yung total contribution sa social insurance. Nakasama na din dito ang health insurance and employees pension. Lahat ng nagtatrabaho sa Japan ay kinakaltasan nito. Kung sa Pilipinas pa, ito ay PhilHealth. Kaya naman ang benefit nito kung ikaw ay na-hospital or na-aksidente, i-cover yan lahat ng insurance na to. Ako naman, nung nasa Japan ako, pabalik-balik lang ako sa hospital. Kasi nung bago pa ako, sumasakit lagi yung tiyan ko. Araw-araw talaga. So, ayun, pumunta ako sa hospital. Tapos, ayun, nilagyan ng camera sa ilong ko, papunta sa tiyan ko. Tapos, chinecheck kung ano yung nangyari sa tiyan ko. Tapos, ang sabi lang ng doktor sa akin, ay, stress lang ako. So, tawang-tawa kami ng senior ko. Kasi kung anong na-experience ko, na-experience din pala niya. Kasi, same lang naman kami ng trabaho, kaya ganun din. At pangalawa ko naman na hospital ay first time kong mag-summer sa Japan. Sobrang init, 50 degrees Celsius pataas. Ganun siya kainit sa loob ng greenhouse kasi plastic lang siya eh. Tapos that time, 2018, nakita ko mga 30,000 plus yung na-hospital dahil sa heat wave. Sobrang init talaga nun sa Japan. And then, isa na ako doon. Hindi lang ako, kahit mga kasamaan kong Pinoy tsaka Japanese na hospital din. Kasi sobrang init talaga. So, ayan yung picture ko. Meron akong kasamahan, natapilok siya sa pagbaba niya sa hagdan. Ayun, 1 buwan siya na hindi nakapagtrabaho. Pero, ang maganda naman doon ay bayad pa din siya ng company. Kasi nang dahil dito sa insurance na to. Meron din akong isang kasamahan, lalaki, na disgrasya siya. Parang merong parts sa katawan niya na nawala sa likod. Ang ginawa naman dito na insurance, bago siya umuwi sa Pilipinas, ay binigyan muna siya ng 1,000,000. So, ganun siya. Kung maaksidente kayo or mamatay, wag naman sana, ayan, merong matatanggap yung family mo. Ayun nga, hindi nga natin alam yung kapalaran natin sa abroad. Kaya wag natin kalimutan magdasal araw-araw. Dapat isipin natin kahit wala tayong mauwi na pera sa Pilipinas, basta buhay at safety time nakauwi sa Pilipinas, yan ang mahalaga. Ang sunod naman na ikakaltas ay ang Shoto Kozei. Ito ay income tax na maaaring ma-refund sa pag-declare mo ng beneficiaries. Ito ang tax na binabayaran natin batay sa kinita natin sa loob ng 1 taon from January to December. Ito yung gensen na binibigay sa atin every December or January, depende yan sa company ninyo. So, bawat beneficiary ay meron niyang matatanggap na around 10,000 yen kada taon. So, the more madami kang beneficiaries, the more na malaki yung makukuha mo na tax refund. For example, meron kang 5 beneficiaries, tapos, ang nabayad mo lang sa gensen ay nasa 37,800. So, hindi yan lalagpas yung tax refund mo ng 37,800 yen. Ang sunod naman na kinakaltas sa atin ay ang Jumenzei. Ito ay residence tax. Binabayaran natin to sa city or sa prefecture kung saang lugar tayo nakatira sa Japan. Magsisimula ang kaltas ng residence tax mo sa pangalawang taon mo na pagtatrabaho sa Japan. Ito ay mari-refund or mababawasan kapag na-i-process na ang inyong income tax refund sa pamamagitan ng pagdedeklara ninyo ng inyong beneficiaries. Kaya naman sa first year natin, malaki pa yung sahod, pagka second year may kaltas na, at pagka third year, sobrang laki na ng kaltas. At dyan papasok ang residence tax. Pang-apat, yan yung gross income. Yan yung buong sahod mo sana
kung walang kaltas. Pero meron at yan na yung panglima, ang net income. Yan na yung kabuuan na makukuha ninyo na sahod. Bawas na dyan yung insurance, tax, apartment, and etc. So, di ba ang laki ng kaltas? At ang huling kaltas naman, ito yung Kosi Nenkin. Ito yung employee's pension. Ito yung na-refund sa akin ngayon, ang lump sum withdrawal payment. Kung meron kayong kanji nito or Chinese character sa payslip ninyo at kinakaltasan kayo sa company ninyo, ibig sabihin yan sa pag-uwi ninyo sa Pilipinas ay meron kayong makukuha na tax refund or pera! Ngayon ay sobrang happy ako kasi August 12, 2020 umuwi ako dito sa Pilipinas. Tapos nag-live pa ako niyan sa YouTube. Tapos nag-quarantine pa ako sa Manila, tapos dito sa Davao. Kaya naman natapos ko i-process yung lump sum ko ay September 7, 2020. October, November, December, 3 months lang hinintay ko at natanggap ko na yung lump sum ko. Na-shock talaga ako kasi sobrang bilis ng process. Kaya naman ngayon ipapakita ko sa inyo ang resibo ng lump sum or tinatawag na Notice of Entitlement. Ang nakuha ko na lump sum ay nasa 417,094 yen or nasa around 185,000 pesos. Yan ay depende sa palitan ng yen to peso. Sa pag-process ng lump sum, ang Japan Pension Service mismo ang maghuhulog ng pera sa bank account na binigay ninyo. And then after 1 to 3 months, ay meron na naman akong makukuha na 20% tax refund. Kaya sobrang thankful and blessed talaga ako dito sa Exata. Kasi dito online application lang siya. Tapos ang bilis ng process, hassle-free na. Hindi mo na kailangan ipadala yung mga documents mo sa Japan. Kasi pictures or scan copy lang ay kaya na namin i-process ang inyong lump sum, 20% tax refund, annual tax refund of Gensen, at hindi lang yan. Pati na rin sa nagjibunde or nag-self-process na nagka-problema sa kanilang lump sum katulad nito, pinadalhan sila ng letter ng Japan Pension Service kasi merong mali sa pag-apply nila ng lump sum. Kung meron kayong natanggap niyan, ay pwede namin kayong tulungan. Kung meron kayong tanong regarding dito or kung gusto ninyo magpa-process dito sa Exata, i-message nyo lang ako sa Facebook account ko, Exata Kath Jinky. Ilagay ko na lang yung link sa baba. Yun lamang po, maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa Exata at higit sa lahat sa walang sawa na pagsuporta ninyo dito sa YouTube channel ko kasi malapit na ako mag 40,000 subscribers! Ayan, thank you so much! Bye-bye!